Tila hindi mapakali. Pilit na ikinikis-kis ang katawan sa putik. Liad dito, liad dyan. Pero di tulad ng ibang baboy damo. Wala itong tusk o pangil. Makapal din ang kanyang balat. Pero sa halip na katakutan ito, may dinaramdam ang hayop. Kapansin-pansin ang lumalalim na sugat sa kanyang liig. Sa labas ng kulungan, nakatali ang tila naiiba ang itsura at may sugat na baboy. Ang kanyang lahi, pinag-aaralan pa hanggang sa ngayon. Panay ang liad nito sa putik at tila nangangati. Kapansin-pansin din ang sugat sa kanyang leeg. Yung mga baboy daw, ano bang problema doon? Usually, Doc, ang major problem po namin is more on sa sugat. Tignan natin. Isa sa mga napansin ko dito, yung balat niya, no? Ang kapal sa mata. Here, merong parang lichenification, we call it. Parang elephant skin, tinatawag nila. This is not normal. Usually, nagkakaroon ng ganyan kapag merong chronic infection or parasitic infection. Agad kong napansin ang tali na tila bumabao na sa kanyang leeg. Oras na para pakainin ng mga alagang baboy sa Aurora State College of Technology, School of Agriculture and Aquatic Science. Pagkalagay ng darak sa kanilang kainan, isa-isa nang lumapit ang mga baboy. Ang mga biig ayaw magpatalo. Nakikipagpunahan sa pagkain. Ang pinakabago sa grupo, ang 2-week-old na biik na ito. May guhit sa kanyang balat. Tila ayaw mawalay sa kanyang nanay. Panay ang dede. Cute to, parang daga. Oh my God, para siyang hamster. Cute. Ang kulungan ng mga baboy nasa loob ng eskwelahan. Paraan daw nila ito para higit na mapag-aralan ang Philippine Warty Pigs sa Aurora. Ang mga baboy ramo, 4 na buwan na sa kanilang pangangalaga. Nabili nila ito mula sa hunter o mga aso. Ang dalawang inahin sa kulungan na raw ng anak. Sa kanilang pag-aaral, nasa 50% na raw ang binaba sa populasyon ng Philippine Warty Pig sa kanilang lugar. Nasa kategorya na ito ng vulnerable species o nanganganib ng mawala. Dahil sa pangangaso para gawing pagkain at pagkahalo ng lahi nito sa mga domesticated o alagang baboy. Sa kasalukuyan, nagsasagawa sila ng genetic conservation sa 8 baboy. Ito raw ang unang hakbang para maisagawa ang planong breeding o pagpaparami sa naturang lahi ng mga baboy. Nandun pa rin po yung pagka-wild nila. Ga-attack pa rin po sila kasi very territorial po sila and very protective po sa kanilang mga kasamahan. Wild pigs kasi na-maintain po nila yung biodiversity by means of balancing po yung bundok. So kung saan andoon po yung maraming native plants and animals. Agad kong napansin ang tali na tila bumabao na sa kanyang leeg. Pati na ang lumalalim nitong sugat. So yung first challenge natin is mabigyan siya ng sedative. Sige lang, huwag kang matakot, kuya. Okay. Hawakan lang natin. Hawakan lang po. Hawakan niya, kuya. Hawak. Sa sobrang tigas ng kanyang balat, hindi bumaon ang karayom. Lumili ko yung karayom ko, paltan natin ang karayom. Hawak! Yan. Ayaw tumalab, no? Kita nyo yung kanina, ang kunat ng balat niya. Habang tinatanggal ang tali,
nagpupumiglas pa ang baboy. Dito ko nakita ng malapitan ang kanyang sugat. Oo. Baon na talaga. I gave an antibiotic to treat the infection. I gave something for the skin parasites. The antibiotic is long-acting and nagbigay tayo ng spray. So nakita natin yung sugat, no, Doc? Ang lalim. I think this is the best that we can do, no? Pansamantala munang pinakawalan ito para mabilis gumaling ang sugat. Pero hindi ito maaaring ihalo sa kulungan ng mga pinag-aaralan nilang Philippine Warty Pig. Sunod kong sinuri ang mga baboy roon. Para naman doon sa mga maliliit na baboy, no? Bigyan natin ng gamot doon. Eh, nakitaan din kasi ako ng mga lesion sa balat nila. Yon! Yon! Ito ka! Ito! Ayan. Tapos na natin yung mga maliliit eh. Yung mga malalaki naman yung kailangan nating hulihin. Yun yung challenge. Pistulang patintero ang paghuli sa mas malalaking mga baboy. Dapat hindi ka sa loob eh. Sinusugod tayo ah. Sinusugod tayo! Hawak. Kunat ng balat. Nabali nga halos itong isang eh. Ay, pumasok ito. Go! Yan! Tulong! What? Yan! Very good. Tagumpay ang aming misyon. Isa-isa natin silang nabigyan ng vitamins at pampurga na makakatulong para lumakas ang kanilang resistensya. First time nilang napurga. Yes, Doc. Yeah. At least nagawa na natin yon. Sana yung skin lesions sila mag-improve. Yung payat, mas mag-gain ng weight. So we don't know, baka may parasites din sila. Muli naming binalikan ang ginamot na baboy. Bisitahin lang natin yung baboy damo na pinuntahan natin kahapon para tanggalan ng tali sa leeg. Kung kamusta na. Ayan na siya oh. O di ba mas happy siya ngayon? He looks happier. He looks a lot better. Wala na nakatali dun sa leeg niya. At hindi na mangangamoy at magsusugat, magdanana yung sugat niya dito sa batok. Ang dating 4 na baboy ramo na kanilang naisalba mula sa mga mangangaso, umabot na sa 8 ngayon. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.